Anong sabi mo, ha? Ayaw mo? Bakit? Sinong lalaki yan, Emily? Ha? Kaya ba ayaw mo sa akin? Dahil may iba ka na, ha? Rigor, ano ba? Umami ka! Ayoko nga sabi! Bakit? Bakit ka ba nananakit? Tsaka wala akong lalaki. Ikaw lang naman ang nakakausap ko na lalaki, ah. Hindi na nga ako makalabas ng bahay dahil kinukulong mo lang ako rito sa kwarto, diba? Bakit mo naman naisip na may iba akong lalaki? Saan naman ang galing yan? Sasagot ka pa, ha? Hindi porket buntis ka, hindi ka na makakatikim ng sampal sa akin, Emily! Ayaw na ayaw ko pa naman sa lahat ng babae yung malante! Kaya umayos ka dyan! Mabait ka lang kapag may gusto kang gawin. Pero palagi mo na lang akong sinasaktan. Akala ko ba mahal mo ko? Tinalikuran ko ang pamilya ko para sumama sa'yo. Tapos ganito lang ang aabutin ko sa kamay mo, ha, Rigor? At talagang gusto mo pa ng isa, ha? Hetong sa'yo! Rico, ano ba tama na sabi? Huwag mo akong saktan! Maawa ka naman, buntis ako! Pwe! Buntis pala, ha? Baka nga hindi sa akin yan, eh. Palibasa malandi ka kasi mahilig ka makipag-usap sa ibang lalaki. Kaya sisiguraduhin mo na anak ko talaga yung pinagbubuntis mo, Emily. Dahil sa oras na malaman ko na iba pala ang ama niyan, sa kangkungan kayo pupulutin! Sa'yo to, Rigor. Bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi natin malalaman yan kung hindi pa lumalabas ang bata. Tabi ka nga dyan. Umagang umaga, ikaw kaagad ang nakita ko. Nakakawalang gana tuloy. Sandali! Bakit ba ganyan ka, Rigor? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa akin? Sabi ng tumabi ka, eh. Tabi! Ano ba? Tinulak mo na naman ako. Sinabi ko na nga buntis ako, diba? Hindi ka ba nag-aalala na baka masaktan ang dinadala ko? Eh di matuto kang sumunod sa sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo masaktan, sumunod ka sa akin. Nakakainis ka. Bakit bang hirap mong umintindi? Rigor, tama na yan. Kanina ka pa nag-iingay dyan eh. Hindi ka pa nga naghihilamos. Tapos ito namang si Emily naman ang pinagdidiskitahan mo. Umalis ka na lang at magtrabaho. Paano kasi na eh? Ito si Emily. Ayaw akong pagbigyan. Wala akong pakisaaway ninyong mag-asawa. Ang sa akin lang, abay hinaan ninyo ang mga boses ninyo. At naririnig kayo mula sa labas. At saka ikaw, Emily, bakit naman kasi ayaw mong pagbigyan si Rigor? Eh hindi ba't mag-asawa kayo? Kaya lang naman siya sa'yo lumalapit dahil ikaw ang asawa niya. Pag-usapan nyo ng maayos yan, hindi yung nagsasakitan kayo. Nakakawalang gana. Aalis na nga lang ako. Ang sarap sana kung pumayag siya. Kung ayaw niya, idiwag. Emily, ayos ka lang ba? Ay bakit kasi hindi mo na lang pagbigyan niyang asawa mo? Dahil babuntis ka. Ay hindi pa naman malaki ang tiyan mo. Baka pwede niyo pang gawin yun. Maging maingat na lang kayo sa posisyon. At saka mas mabuti na yung pareho kayong masaya kaysa umaga pa lang abay nag-aaway na kayo. Pero Inay Mildred, mahirap kasing pagbigyan si Rigor. Baka magtanghali na pero hindi pa rin siya tapos. Ay nako, ano ba namang inarte mong yan eh? Mabuti nga yan at may naglalambing sa'yo. Ay nako, hindi nyo kasi alam kung gaano kahalagang magkaroon ng batang katawan na puno pa ng buhay. Abay kung ako sa'yo, pagbigyan mo lang ng pagbigyan hanggang kaya nyo pang sirain ang kama. Nay naman. Ay, tsaka sigurado ka ba na buntis ka? Ilang buwan na yata yung tiyan mo, pero mukhang hindi naman lumalaki. Eh parang lumalaki lang naman yung tiyan mo kapag masarap ang ulam. Ni Mildred. Oy siya, gamutin mo na yung namamaga mong pisngi. Eh alam mo naman na hanggat pwede, ayokong makialam sa inyo ni Rigor. Pero hanggat nasa poder ko kayo, ayokong madalas kayong nagsisigawan rito sa pamamahay ko. Pasensya na po. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Aling Mildred. Magdadalawang taon na rin kasi simula nang makitira ang anak niyang si Rigor at ang asawa nitong si Emily sa bahay niya. Simula nung magsama ang dalawa, palagi na lang itong nagkaaway.
Hindi rin masisisi ni Aling Mildred si Rigor sa tuwing nagsiselos ito. Maganda naman talaga kasi si Emily, kaya lapitin ng mga lalaki. Kaya sa tuwing naglalako ng kakanin si Emily, palaging nauubos ang paninda nito. Sa dami naman ng pumipila para bumili at makausap lamang ito, hindi man lang nahirapang magtinda ang manugang niya. Ang problema lang, madaling magselo si Rigor. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging nag-aaway ang dalawa. Sa huli, napagpasyahan ni Emily na itigil na lang ang pagtitinda at manatili na lamang sa bahay. Ayos naman si Emily para kay Aling Mildred. Hindi lang niya nagugustuhan sa manugang ay ang pagsisinungaling nito, lalo na tungkol sa ipinagbubuntis kuno na anak nila ni Rigor. Nay, bakit mo naman po hinayaang maglabas si Ate Emily? Di ba buntis po siya? Baka po kung mapano yung pinagbubuntis niya, lago tayo kay kuya. Ay nako, masakit na ang likod ko, Sandra. Tsaka sa tingin mo ba talaga, buntis siyang hipag mo? Abay maglilimang buwan na simula nung sabihin niyang buntis siya. Pero wala naman ako nakikitang pagbabago. Siya ang lagot sa kuya mo kapag nalaman nito na nagsisinungaling lang siya tungkol dyan sa ipinagbubuntis niya. Paano naman po nasabi na walang pagbabago? Meron namang maliit lang talaga ang tiyan, kahit buntis, diba? Meron nga. Pero walang laman yung tiyan ng hipag mo, Sandra. Kahit ilang buwang pang lumipas, walang lalabas dyan kasi wala naman talagang laman. Wala si nanay. Kung makapagsalita po kayo, parang alam na alam niyo Hindi naman po kayo doktor. Tamang hinala lang po ba yan? Ay nako, tigilan mo ko, Sandra. Wala ka kasing alam. Kaya ikaw, siguraduhin mo na hindi ka mabubuntis ng maaga ng boyfriend mo. Kasi ako ang unang makakaalam kung sakali. Abay, subukan mo lang magbuntis bago ka pa makapagtapos ng high school at tatamaan ka sa akin. O hala, tulungan mo na si Emily maglaba. Hindi yung tutunganga ka dito. Ano ka, prinsesa? Ayoko nga. Hayaan na lang po natin si Ate Emily na maglaba. Ginusto naman po niya yan eh. Kung hindi niya nilaban yung mga damit ko, di hindi rin ako maglalaban ng mga yun. Ay, ganun ba? Kung pingutin kaya kita ng pagkalakas-lakas ng matauhang ka. Oo na po. Eto na nga maglalaban na. Lumipas pa ang mga araw. Simula ng pagsabihan ni Aling Mildred ang mag-asawa tungkol sa sigawan ng mga ito. Patuloy pa rin ito sa ginagawa nila ni Rigor. Sa tindi ng sigawan ng mga ito, naging alarm clock na ni Aling Mildred ang pagtatalo ng dalawa sa umaga. Laking pasasalamat na lamang ni Aling Mildred at malayo pa ang ibang mga kabahayan nila. Pero dahil hindi niya na rin matiis ang ingay ng mga ito, nakisawsaw na siya sa away ng mag-asawa. Bakit ba kasi ang arte mo? Di mo ba ako gusto, ha? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Emily. May iba ka, no? Sino? Sabihin mo sa akin. Sino? Igor, ano ba, nasasaktan ako? Bitiwan mo nga ang kamay ko. Ang sakit na ng pagkakahawak mo. Hindi mo ko sasagutin, ha? Etong sa'yo. Ay, Rico! Ano ba? Bakit mo sinuntok ang tiyan ko? Paano ang anak natin? Di ko mauulit tayo ng bago. Problema ba yun? Gusto ko sana, nag-iinarte ka pa Hindi ka na sana nasaktan pa kung pinagbigyan mo ko. Igor! Ano naman yung ginagawa mo? Ganyan ba kita pinalaki? Abay kung saktan mo si Emily hindi mo na sana inasawa yan kung ganyan. Nay, ang sakit ng tiyan ko. Sinuntok ko ako ni Rigor sa tiyan. Ay nako, eto na nga bang sinasabi ko Bakit ba kasi ayaw mong pumayag sa gusto ng asawa mo, Emily? At ikaw naman, Rigor, bakit hindi mo muna tanungin yung sarili mo kung bakit ayaw na ng asawa mo? Ang sabihin niya, Day, may iba na siya. Kaya ayaw niya magpagalaw sa akin. Wala akong iba. Bakit ba ayaw mo akong pakinggan, Rigor? Maniwala ka naman sa sinasabi ko.
Tama siya, Rigor. Maniwala ka naman sa kanya. Tsaka ako, ay palagi kong kasama si Emily dito sa bahay. Kaya alam kong hindi siya nakikipagkita kahit na kanino. Hindi po kayo nakasisiguro dyan, Nay. Paano pala kung ginawa niya yun na nakataligod kayo? At paano naman kung hindi? At saka, sino ba naman ang pupunta rito sa bahay natin pagkalayo-layo natin sa ibang kabahayan? Maliban na lang sa mga nagdadaan para umakyat ng bundok at manguha ng panggatong. Wala namang taong napapadpad dito sa atin. Abay, gamitin mo nga minsan yung utak mo, Rigor. Dalawa nga naman yung ulo mo. Pero palagi namang nasa baba ang pinapairal mo. Ayan na naman kayo, Nay. Si Emily na naman ang kakampihan mo. Makaalis na nga. Salamat, Baka kung ano pang nagawa ni Rigor sa akin kung hindi ho kayo dumating. Ay, dako, isa ka pa. Hindi ka na rin nagtatanda, Emily. Bakit ba kasing arte-arte mo tuwing nag-aaya sa'yo si Rigor? Dati naman, bago kayo ikasal, palagi niyong ginagawang bagay na yon. Kahit nga sa kakahuyan, ginagawa niyo, hindi ba? O tapos biglang ayaw mo na ngayong gawin. Kung ako kay Rigor, magdududa rin ako. Kaya kung ano man yung dahilan mo, mas mabuting sabihin mo na sa asawa mo na magkalinawan kayo. Masyado kayong namimirwisyo ang ingay-ingay nyo tuwing umaga. Pasensya na po. Susubukan ko pong kausapin si Rigor kapag hindi na mainit ang ulo niya. Abay, mabuti pa nga. Bakit nga ba kasi ayaw mo? Sabihin mo na rin sa akin. Baka may maitulong ako. Ano po kasi? Buntis ako. Kaya mas gusto ko sanang hintayin makapanganak ako bago ulit namin gawin yon. Tigil-tigilan mo ko, Emily, ha? Hindi ka naman buntis. Po? Oo, hindi ka naman buntis at alam ko yon. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na kay Rigor habang maaga pa. At saka kung gusto mo talagang mabuntis, di gawin yun ang gawin para naman magkalaman yung tiyan mo. Pero buntis po akong inay. Ilang buwan na rin po. Hindi kasi ako dinadat na ng regla. Ay, dako, Emily. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa'yo o ano. Isa lang ang masasabi ko. Hindi ka buntis. Nararamdaman mo rin siguro na walang laman yung tiyan mo. Hindi po totoo yan, Nay. Buntis po talaga ako. Tsaka, paano naman kayo nakakasiguro na walang laman ang tiyan ko? Malamig na tiningnan ni Aling Mildred si Emily. Hindi man niya masabi rito kung paano niya malalaman na hindi buntis ang manugang. Naaawa siya dahil pinipilit nito ang isang bagay na hindi naman totoo. Aswang si Aling Mildred at isa sa mga kakayanan niya ang malaman kung buntis nga ang isang babae. Malakas kasi ang pang-amoy niya pagdating sa mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Matagal-tagal na din siyang naghihintay para maamoy ang sanggol sa tiyan ni Emily. Pero ilang buwan na ang nakalilipas, wala pa ring nangyayari. Dahil dito, napagtanto ni Aling Mildred na hindi totoong buntis ang kanyang manugang. Hinihintay lamang niya na umamin ito para wala nang balak si Emily na sabihin kay Rigor ang totoo. Ano po ba sasabihin niyo, Nay? Kung tungkol po ito kay Emily, bukas niyo na po sabihin. Gusto ko na pong magpahinga. Hindi buntis ang asawa mo, Rigor. Ano pong ibig niyo sabihin? Paano hindi siya buntis? Hindi nga siya nagkakaroon ng dalaw buwan-buwan. Tapos hindi siya buntis. Alam mo naman siguro na hindi ako nagsisinungaling tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na may kakayahan akong malaman kung buntis ba ang isang babae o hindi? Kung pumayag ka sanang maging katulad ko, mas madali mong maiintindihan ang sinasabi ko. Nay, tungkol na naman ba ito sa pagiging asawa mo? Nay naman, hanggang kailan mo ba ipagpipilitan na isa kang aswang? Alam ko nasaktan kayo sa pagkawala ni tatay. Pero tao kayo.
Hindi kayo isang halimaw. Sino bang nagsabing halimaw ako? Kung sa bagay, tao nga akong ipinanganak. Pero kumakain na rin ako ng lamang loob ng tao. Sa tingin mo ba biro lang ang lahat ng ito, Rigor? Tandaan mo to. Sa oras na kailangan ko nang mamaalam sa mundong ito, ikaw ang magiging tagapagmana ko. Ayoko maging katulad nyo. Gusto kong mamuhay ng normal. Kaya wag nyo kong idadamay. Sa tingin mo ba may magagawa ka pa? Darating ang oras na ikaw naman ang magsasakripisyo para sa pamilya natin, Rigor. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo ang problema nyo ni Emily habang maaga pa. Kung gusto mong mamuhay ng normal, kailangan mong magkaroon ng maraming tagapagmana. Nang sa ganon, hindi ka mag-iisa katulad ko. Dahil mga walang utang na loob ang mga anak ko. Galit na iniwan ni Aling Mildred si Rigor sa sala. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Doon ibinuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Simula nang mamatay si Berting, ang kanyang dating asawa. Mag-isa lang namuhay si Aling Mildred bilang aswang. Alam ng mga anak niya ang tungkol sa kanyang katauhan. Sinabi na rin ng namayapa niyang asawa na magkakaroon lamang ng kapayapaan ang isang aswang kung marami silang pamilya. Mas madali para sa mga uri ng aswang ang katulad niya na mamuhay ng sama-sama. Pero sa kaso ni Aling Mildred, siya lang ang nag-iisang aswang sa pamilya. Hindi matanggap ni Rigor at Sandra na aswang ang nanay nila. Kaya pilit nilang binabaliwala ang mga sinasabi ni Aling Mildred. Nay, gising na po pala kayo. Nakapagluto na po ako ng agahan. Sandali lang po at ipaghahain kita. Wala yata. Hindi kayo nag-away ng asawa mo ngayon, Emily. Mabuti naman at nagawa nyo ng paraan ang problema ninyo. Oo nga po, Inay. Nagpapasalamat ako at maayos akong pinakinggan ni Rigor. Hindi niya ako sinisigawan kanina pagkagising niya. Kaya mas naging maayos po ang pag-uusap namin. Ay, mabuti yan. Kung gusto mo talagang magkaanak kayo, huwag mong palaging galitin ang asawa mo. Abay, lambingin mo at siguradong bibigay agad yan. Aminin mo man o hindi. Hindi ka talaga buntis. Hindi ko po alam kung bakit ipinagpipilitan ninyong hindi ako buntis. Kahit pa ako naman ang mas nakakaalam kung nagdadalang tao ba ako o hindi. Oy siya, sige. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo pa rin magpanggap na buntis ka, kahit hindi naman, bahala ka na. Pero tandaan mo, Emily, hindi magiging masaya si Rigor kapag nalaman niyang nagsisinungaling ka sa kanya. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Sa katunayan nga po medyo lumalaki na rin ang tiyan ko. Kahit hipuin po ninyo. Kagabi lang may naramdaman po akong gumalaw sa loob. Ay, imposible yon. Heto po, Nay. Ilagay niyo po ang kamay niyo sa tiyan ko. Siguro naman makukumbinsi ka na kapag naramdaman mong may gumagalaw na bata sa sinapupunan ko. Hindi. Emily, ano to? Paano nangyari to? May gumagalaw nga sa loob ng tiyan mo. Pero... Sabi ko na po sa inyo buntis po talaga ako. Kung hindi, bakit nakakaramdam po ako ng sanggol? Ang likot-likot niya, no? Kaya pala madalas sumasakit ang tiyan ko sa gabi. Nakakapanibago. Pero masaya ako at sa wakas, magkakaanak na kami ni Rigor. Kaya Nay, huwag niyo na po sanang pagdudahan ng pagbubuntis ko. Hindi agad nakapagsalita si Aling Mildred. Naiintindihan niya kung bakit kumbinsido si Emily na buntis ito. Pero sigurado si Aling Mildred na hindi bata ang laman ng tiyan ng kanyang manugang. Ito ay sisiw na palatandaan ng pagiging aswang. Ang sisiw na ito,
madalas na ipinapasa sa mga kaanak para ipalaganap ang lahi ng aswang. Kadalasan ay lumalaki ang tiyan ng may-ari ng sisiw at nagmumuka itong buntis. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, hindi bata kundi isang hayop ang lalabas dito. Ang nilalang na ito ang magiging tapat na tagasunod na bagong aswang. Ang ipinagtataka ni Aling Mildred kung bakit at paano nagkaroon ng sisiw ang tiyan ni Emily. Sa kanilang pamamahay, si Aling Mildred lang ang aswang at nag-iisang may kakayang ipasa ang pagiging aswang niya. Pero dahil pilit na iniiwasan nila ni Rigor at Sandra ang mga bagay na ito, ay hindi na nagawa ni Aling Mildred na ibahagi ang kanyang kapangyarihan. Kaya mas lalong nagtaka si Aling Mildred kung bakit si Emily na manugang niya ay unti-unting nagiging katulad niya. Sa oras na lumaki ang sisiw sa tiyan ni Emily, maghanap ito ng bibiktimahin para ibigay sa kanya. At kapag naman kinain ni Emily ang alay, magiging ganap na siyang aswang katulad ni Aling Mildred. Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit mukha yata kayong namumutla dyan? May problema po ba? Eto na po pala yung adobong atay na niluto ko. Pasensya na kayo kung pinakialaman ko na yung itinabi ninyong atay at baboy. Ang sabi kasi ni Rigor, bawal ko daw galawin yun. Pero gusto ko po kayong ipagluto ng masarap na ulam. Kaya ipinagluto ko po kayo ng paborito ninyong adobo. Atay ng baboy? Opo. Hindi po ba atay ng baboy ang nakalagay sa Tupperware? Yung pong kulay pula na madalas po ninyong itinatabi pagkatapos lagyan ng asin? Wala po kasi tayong ulam. Kaya yun na lang ang ginamit ko. Pasensya na po kayo dahil pinakialaman ko yung pagkain mo. Pero konti lang naman po ang kinain ko dyan. Tumikim lang po ako. Ay, nako, ikaw pala yun. Ikaw pala yung patagong pumupuslit mga itinatabi kong lamang loob. Sabihin mo nga sa akin, Emily, kailan mo pa sinimulang ginagawa ito? Ano po? Hindi ko naman po palaging ginagawa. Kapag wala lang pong ulam, kumukuha po ako ng konti sa gilid tapos iniihaw ko po. O di kaya piniprito ko po kapag nasa labas kayo. Patawarin niyo na po ako, Nay. Kaya pala minsan, may bawas na ang itinatabi kong ulam. Pero ayos lang naman sa akin yun, Emily. Masaya nga ako at natuto kang magkusa. Sa pamamagitan nito, hindi na ako mahihirapang kumbinsihin si Rigor. Nay, ano pong sinasabi ninyo? Tsaka namumula po yata ang mga mata ninyo. May sore eyes po ba kayo? Wala, Emily. Wala lang to. O siya, sige. Halika na't saluhan mo ko. Sayang naman kung ako lang mag-isang uubos nitong niluto mo na adobong atay. Ang totoo po niyan, nakakain na po ako, Nay. Huwag ka nang mahiya. Maupo ka na at kumain. Hindi ko naman mauubos ang lahat ng ito. Total, tayong dalawa lang naman ang nandito, kaya samahan mo na akong kumain. Talaga po ba? Nagugutom pa rin po ako kahit kakakain ko lang. At saka, ang sarap pala nitong atay, Nay. Hindi ko ako mahilig dati sa ganito. Pero nung tinikman ko dati, naglaway talaga ako dahil sa sobrang sarap. Napaisip pa nga po ako paano pala kung sa atay ako naglilihi? Sa tingin niyo po ba, magiging okay lang ang lahat para sa magiging anak ko? Ay, syempre naman. Maupo ka na rito at kumain ka pa. Sigurado akong magugustuhan niyang dinadala mo itong adobong atay na ginawa mo. Salamat po, Inay. Ay, oo nga pala.
bakit hindi ka sumama sa akin mamaya sa palengke para bumili ng sariwang atay? Hindi mo pa natitikman ang kinilaw na atay, hindi ba? Sigurado akong mas magugustuhan mo yon. Masarap po ba yun, Inay? Oo naman. Tingnan mo, iniisip mo pa lang pero naglalaway ka na. Paano pa kaya kapag natikman mo na, hindi ba? Napangisi si Aling Mildred habang nakatingin sa kanyang manugang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kasamahang aswang sa bahay nila. Dahil sa katakawan ni Emily, hindi naman mapilit ni Aling Mildred ang mga anak niya na maging katulad niya. Masaya naman siya dahil sa nangyayari sa kanyang manugang. Napagtanto ni Aling Mildred na kaya pala wala siyang naaamoy na sanggol sa tiyan ni Emily. Kahit pa pinagpipilitan ito na buntis siya dahil hindi naman pala talaga tao ang nasa sinapupunan nito. Hindi rin masisisi ni Aling Mildred kung bakit nagpapaniwala si Emily sa sarili niya na buntis siya dahil totoo nga naman may laman ang kanyang tiyan, hindi nga lang tao. Nay, saan po tayo pupunta? Bibili ng paborito mong atay. Nangako ako sa iyo na igagawa kita ng kinilaw na atay, hindi ba? Oo nga po, pero hindi naman po ito ang daan papunta sa tindahan ng mga karne. Saan po ba tayo bibili? Ay, doon sa suki ko. Masariwa kasi at maganda ang kalidad ng mga ibinibenta niya. Ayoko naman na kumain ka ng hindi sariwang atay. Tsaka gusto rin kitang ipakilala sa kanya para sa susunod kapag hindi ako pwede, uutusan na lang kitang bumili sa kanya. Sige po. Saan po ba banda ang tindahan ng suki niyo, Nay? Sumunod ka lang. Malapit na tayo. Tsaka sikreto lang natin to, ha, Emily? Huwag mong sabihin kay Rigor o kay Sandra. Kasi naman, ilang beses ko nang inaya ang mga batang yon na samahan ako rito, pero ayaw nila. Mabuti nang nandiyan ka para samahan ako. Wala po yun, Inay. Gusto ko rin kasing makabawi sa inyo. Kung hindi dahil sa mga payo ninyo, baka palagi pa rin kaming nag-aaway ni Rigor. Kanina lang nagulat ako nang hindi niya ako sinaktan. Lalo na nang tanungin ko siya kung bakit, biglang nagbago ang pakikitungo niya. Dahil nga daw sa sinasabi mo sa kanya. Kaya masaya po talaga ako na ikaw po ang naging biyanan ko, Nay Mildred. Mabuti naman kung ganon. Masaya rin ako dahil ikaw ang napangasawa ng anak ko, Emily. Ano yon? Nako, ito talagang mga ito. Sige na, padaan muna kami. Kung ano-anong nalalaglag nyo dyan, dadaan kami. Nandito na pala tayo. Sandali lang at kakausapin ko ang may-ari ng tindahan. Bata, hindi naman ba nabasag yan? Di naman po. Mildred, ang aga mo ngayon Parang nung isang araw ka lang pumunta rito para bumili naubos mo na agad yon. Nako, Greg, sino naman ang hindi makakaubos nun? Konti lang naman yon. Tsaka hindi pa sapat yon sa dalawa. Kaya gusto kong bumili ulit ngayon. Dalawa? Bakit? May kasalo ka na ba? Akala ko mag-isa ka lang sa inyo. Ang dami mo namang tanong. Emily, halika rito. Ipapakilala kita sa may-ari ng tindahan. Greg, eto nga palang manugang ko. Nasarapan siya sa adobong atay kaya nandito kami ngayon para bumili ulit. Mas maganda pag sariwang-sariwa para masarap kahit kainin ng hilaw. Magandang araw po. Uy, Mildred, ano to? Alam ba ng anak mo na kasama mo yung asawa niya? Siyempre hindi. Tsaka hindi ko naman pinilit si Emily.
Siya ang nagkusang kainin ng pagkain na hindi dapat para sa kanya. Ano pa ang magagawa ko? Matagal niya nang ginagawa pala yun. Inakalang buntis, iba naman pala ang laman ng tiyan. Oh, ganun pala yun. Ilang kilo ang gusto mo ngayon? Hindi ko alam. Marami ka bang supply ngayon? Kung pwede sana'y kukunin ko na lahat. Alam mo naman, buntis ang manugang ko. Kaya mas makatutulong sa dinadala niyang nutrisyon na makukuha niya sa pagkain. Kung sa bagay, pwede na siguro sa inyong dalawa. 2 piraso ng sariwang atay at kung gusto niyo pang magdagdag may kalahating hiwa rin ako ng puso at baga. Masarap din gawing kilawin ang mga ito kahit pagsamasamahin mo pa. Emily, ano sa tingin mo? Mukhang masarap po yun. Bilhin po natin lahat. Mukhang matakaw yata itong manugang mo, Mildred. Hayaan nyo. Sa susunod na pagpunta nyo rito, ipagtatabi ko kayo ng marami. Mabuti naman kung ganon. O sige, kukunin namin lahat ng mga binanggit mo. Pag-uwi nila Aling Mildred sa kanila, agad niyang inihanda ang mga biniling lamang loob para igawa ng kilawin si Emily. Hindi naman mapigilan ni Emily na maglaway habang nanunood sa ginagawa niya. Matapos ipaghalo-halo at timplay ni Aling Mildred ang mga hindiwang lamang loob, inabutan niya pa ng plato si Emily na kanina ba'y hindi maalis ang tingin sa mga dumudugo pang laman. Napangisi si Aling Mildred nang halos isubo na ni Emily sa mukha nito ang kanyang plato. Parang biglang nawala ang mainhin niyang manugang at napalitan ng matakaw na aswang. Ang sarap nito, Nay. Sobrang sarap. Oh, hinay-hinay lang. Hindi ko naman aagawin sa'yo yan. Wala kang kaagaw sa ganyan dito, Emily. Kaya wag mong ipagsabi ang tungkol sa espesyal na putahing ito. Kung hindi, baka makipag-agawan ka sa iba. Opo, hindi ko po ipagsasabi. Sekreto lang po natin ito. Baka malaman ni Rigor, hindi niya ako bigyan. Sobrang sarap itong sariwang atay, Nay. Oo nga naman. Kaya huwag mong babanggitin kahit kanino ang tungkol dito maliwanag. Sundin mo lang ang sinasabi ko sa iyo at bibilhan pa kita ng maraming ganito. At saka alam mo ba, masarap din ang sisig. Kaya sa susunod na pumunta tayo ng palengke, bibili tayo ng mga sangkap para masubukan mo naman ang sisig. Malinamnamang utak na may kasamang dila at tenga. Sigurado akong magugustuhan mo rin yun. Hindi na ako makapaghintay, Nay. Pwes, maghintay ka. Ayoko sa lahat ng matigas ang ulo, Emily. Opo, hindi ko po kalilimutan yan. Magiging masunurin po ako sa lahat ng sasabihin niyo, Nay. Basta po ba ipagluto niyo ulit ako ng masarap na pagkain kagaya nito? Siyempre naman, kailangan ding kumain niyang dinadala mo. Kaya sisiguraduhin kong hindi kayo magugutom. Lumipas pa ang mga araw at patuloy na patagong kumakain ng espesyal na mga putay si Aling Mildred at Emily. Tuwang-tuwa si Aling Mildred sa tuwing nakikita niyang nagmamakaawas si Emily para bigyan siya ng kakarampot na piraso ng atay na kinuha nila kay Greg. Mas lalo pang natuwa si Aling Mildred dahil sa walang kaalam-alam si Emily na ang paborito pala nitong atay hindi sa baboy ramo kundi sa tao. Dahil dito, mas naging madali para kay Aling Mildred na kontrolin ang kanyang manugang. Ginamit ni Aling Mildred ang paboritong pagkain ni Emily para pasunurin ito. Hindi naman nagrereklamo si Emily sa kahit anong iutos sa kanya ni Aling Mildred. Pati na si Rigor ay nakakahalata na
naging madalas rin ang pakikisawsaw ni Aling Mildred sa tuwing nag-aaway sila ni Rigor. Mas lalo ring nagtataka ang mga anak niya dahil madalas niyang kinakampihan si Emily at palagi pang pinagagalitan si Rigor. Nagulat na lamang si Aling Mildred nang isang araw pinuntahan siya ni Rigor para kumprontahin tungkol sa kakaiba niyang pakikitungo sa asawa nito. Ano po bang binabalak niyong gawin? Dahil pa rin po ba ito sa gusto niyong ipamana sa amin ang pagiging aswang niyo? Nay, hindi ako magiging aswang at wag na wag niyong idadamay si Emily rito. Anong pinagsasabi mo dyan, Rigor? Gustuhin ko man na maging katulad ko kayo. Hindi ko naman ipinipilit kung ayaw ninyo. Huwag mo akong pagbibintangan sa bagay na hindi ko ginagawa. Anak lang kita. Ako pa rin ang nanay mo. Palagi ka na lang nakikialam sa tuwing may pinagtatalunan kami ni Emily. Dati naman hindi ka ganyan. Hinahayaan mo kami nag-uusap o kung ano man ang problema namin na pinag-aawayan namin. Pero nitong mga nakarang araw, mas kinakampen mo sa Emily. Kahit wala na sa lugar. Aba, ano palang gusto mo? Hindi ako makikialam kahit binubugbog mo ng asawa mo. At saka hindi ba sinabi ni Emily na buntis siya, pero patuloy mo pa rin siyang sinasaktan? Hindi naman pwede na konsintihin lang kita sa pananakit mo sa kanya, lalo pat may dinadala siya. Pero kayo mismo ang nagsabi na hindi siya buntis. Ano pa naman kayo, Nay? Paiba-iba kayo ng sinasabi. Ay bakit? Naniniwala ka ba noong sinabi kong hindi siya buntis? Ano palang gusto mong gawin ko? Na manood na lang habang sinasaktan mo si Emily rito sa pamamahay ko? Kung nakabukod sana kayo, di hindi na ako mangingialam kahit magpatayan pa kayo. Pero sinasabi ko sa iyo, Rigor, huwag kang basta-basta mapanakit sa asawa mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan kanya titiisin dahil dyan sa pinagagagawa mo. Baka magising ka na lang isang araw na wala na yung si Emily na minamahal mo. Sige ka, nasa huli pa naman lagi ang pagsisisi. Pero kung sa bagay, mukhang huli na nga ang lahat sa inyo. Hindi mo nga alam ang nangyayari sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Wala. Ang masasabi ko lang, bantayan mong mabuti ang asawa mo. Malay natin, baka may magagawa ka pa bago niya tuluyang ilabas ang nasa sinapupunan niya. Nay, hindi kita maintindihan. Bakit ba? Nay, pupunta na po ba tayo ng palengke ngayon? Oh, Rigor, hindi ka pa pala pumasok? Wala ka bang trabaho? Kailan ka pa sumasama kay Inay sa palengke? Ha? Nung nakaraang linggo lang. Wala kasi magbibitbit ng mga pinamili niya. Kaya sumasama ako para matulungan siya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Bawal kang lumabas. Siguro tuwang-tuwa ka, no? Dahil marami ka namang nakikitang ibang lalaki sa palengke. Rigor, wala naman akong ginagawang masama. At saka kasama ko naman si Nanay Mildred. Agad din naman kaming umuwi pagkatapos mamili. Sinungaling! Kaya ba palagi kang kinakampihan ni Nanay? Dahil marunong ka ng sumipsip sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, Emily, mayayari ka talaga sa akin kapag may ginawa kang kalokohan. Rigor, ano ba? Wala nga akong ginagawang masama. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bitiwan mo na siya, Rigor. Ibaba mo yung kamay mo na balak siyang sampalin kung ayaw mong ako mismong sumampal sa'yo. Nay, labas na kayo rito. Usapang mag-asawa namin to. Kaya huwag ka makikisali. Ganun ba? O kaninong bahay ba kayo? Kung gusto nyong ipagpatuloy ang ginagawa nyo, sa labas kayo ng bahay ko. Palagi na lang kayo nakikisawsaw. Bahala nga kayo dyan. Malalim na hininga ang pinakawala ni Aling Mildred habang nakatingin sa likod ng kanyang anak na si Rigor. Masama ang loob nito dahil hindi man lang siya kayang tanggapin ng anak. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang umayaw ang mga anak niya na maging aswang katulad ng magulang nila. Naniniwala rin si Aling Mildred na hindi kasalanan ang pagiging asawang para sa kanya. Biniyayaan sila ng kapangyarihan
para maging higit sa mga normal na tao at para panatilihin ang kapangyarihan nila. Kumakain sila ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Hindi rin naging mahirap para sa mga katulad ni Aling Mildred ang maghanap ng pagkain nila para maiwasan na mabunyag sa publiko ang tungkol sa mga aswang. Bumuo sila ng grupo na siyang naghahanap ng supply ng karne ng tao. Kabilang na si Greg na may pwesto ring tindahan. Pasensya na po kayo, Inay. Nadamay patuloy kayo sa pagtatalo namin ni Rigor. Hindi mo na kailangang humingi ng pasensya. Ginusto ko namang makisali sa inyo. At saka hindi mo dapat hinahayaan si Rigor na ganunin ka lang niya. Kahit na anak ko pa siya. Hindi ako natutuwa sa ginagawa niya sa'yo na asawa niya. Hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun na lang siya magalit sa tuwing lalabas ako ng bahay. Alam niyo naman po na wala akong ginagawang masama, Nay. Wala lang talagang tiwala sa akin ang asawa ko. Hayaan mo na siyang magalit dyan. Patunayan mo na lang sa kanya na wala kang ginagawa na dapat niyang ikagalit. Oo nga po pala. Hindi ho ba pupunta po tayo ng palengke ngayon? Bala ko po sanang ipagluto si Rigor ng adobong atay. Sa tingin mo po, Inay, magugustuhan niya yon? Ako kasi nung una, pangit ang lasa. Pero nung natikman ko naman, hindi naman pala. Baka magustuhan din ni Rigor nang mabawas-bawasan naman ang init ng ulo niya. Maganda yung naisip mo. Bakit hindi mo subukan? Talaga po ba? At sige po, sana maraming supply si Mang Greg para makarami tayo ng bili. Hayaan mo, ako ang bahalang kumausap kay Greg. Masayang pumunta si Aling Mildred kasama ang kanyang manugang sa palengke. Pagkatapos nilang mamili ng iba pang mga sangkap, nagtungo na ang dalawa sa tindahan ni Greg. Habang naglalakad sila ay naging mapagmasid si Aling Mildred. Naisip niya kung hindi lang sana nila kailangang umasa sa mga katulad ni Greg na nagsusuplay ng karne, baka mas marami pa silang makakain ni Emily. Hindi man aminin ni Aling Mildred, sa sarili niya ay natutuwa siya sa unti-unting paglaki ng tiyan ng kanyang manugang. Ibig sabihin lamang nito, malapit na nitong iluwal ang sisiw na nabuo dahil sa mga kinain ni Emily na lamang loob ng tao. Pagdating sa tindahan, kinausap ni Aling Mildred si Greg para bumili ng maraming atay, pero hindi natuwa ang huli dahil paubos na ang supply nila. Ayaw namang maniwala ni Aling Mildred at pinagpilitan niya lamang na nagdadamot lang si Greg. Mildred, ilang beses ka mong pumunta rito sa isang linggo. Hindi lang naman ikaw naghahanap. Maliit lang ang supply natin kaya kailangang hatiin. Paano naman si Emily? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati na dalawa na kaming kakain? At saka uulitin ko pa ba? Kailangan ding kumain ng nasa sinapupunan niya. Alam ko naman yon. Pero paubos ng supply natin. Kung gusto mo, bumalik ka na lang sa susunod na linggo. Ipagtatabi ko kayo ng 2 atay at 1 puso. May kasama na rin yung iba pang lamang loob. Oy, syempre gusto ko rin yun. Pero paano naman ng ngayon? Aba, hindi naman siguro kami pauuwiin ng walang dala. Ay, sige na nga. May 1 pang atay dito. Pero yun lang ang pwede kong maibigay. Kung gusto nyo, karne na lang ang ibang kunin nyo. Ang hilig nyo kasi sa laman loob. Marami namang karne dito. Mas masustansya at mas masarap kasi kapag lamang loob. Pero sige, kukuha na rin ako ng 2 kilo ng laman. Isama mo yung atay, ha? At sa susunod na linggo, siguraduhin mo na ipagtabi kami, ha, Greg? Oo na. Pero 1 beses sa 1 linggo lang yun. Parami na ng parami ang mga suki ko. Kaya mahirap na kung hindi ko sila mabigyan. Oy siya, sige.
Pero damihan mo para naman sulit sa amin. O siya, Emily, tara na't umuwi na tayo. Ipagluluto mo pa ng adobo si Rigor, hindi ba? Hindi tayo makakapagluto ng puro atay, kaya haluan na lang natin ng karne. Hindi alam ni Aling Mildred kung tama ba na hayaan niya si Emily na pakainin ang asawa nito ng lamang loob ng tao dahil nga ayaw namang pilitin ni Aling Mildred ang mga anak nito na maging katulad niyang aswang. Hindi niya pinapakain ang mga ito ng karne ng tao. Sa ganitong paraan, hindi mahawaan sina Rigor at Sandra ng pagiging aswang niya. Pero hindi pa rin mapigilan ni Aling Mildred na malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Rigor kapag nalaman nito na ang pinakamamahal niyang asawa ay nauna pang maging aswang kesa sa kanya. 6:00 pa lamang ng gabi, nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Nagluto ng adobo si Emily at nagtorta naman ng talong si Aling Mildred. Gusto kasi ni Aling Mildred na may pagpipilian ang mga anak niya kapag kumakain sila. Ayaw niyang masisi siya sa huli kapag naging aswang ang mga ito dahil sa katakawan. Wow! Ang bango ah! Anong ulam natin? Sandra, nakauwi ka na pala. Nagluto ako ng adobo. Pero kung gusto mo ng gulay, nagluto naman si nanay ng tortang talong. Naku ate, syempre, dun ako sa adobo. Halos palaging torta na lang ang ulam natin eh. Huwag sanang sasama ang loob ng nanay ha. Pero nakakamiss din kumain ng karne, lalo na ng adobo. Paborito ko to eh. Tamang-tama pala. Mabuti naman at nagluto ako ng marami. Paborito ko rin to eh. Ay, magkakasundo tayo dyan ate. Teka, nasa na pala si kuya? Kuya Rigor! Nandito na ako. Ano naman ba problemang pinasok mo ha, Sandra? Bakit mo ako hinahanap? Anong problema? Wala ah. Maghugas ka na kaya ng kamay mo para makakain na tayo. Nagluto ng adobo yung asawa mo. Adobo? Anong okasyon? Wala naman. Gusto ko lang na ipagluto ka ng masarap na ulam, lalo na't pagod ka't galing sa trabaho. Tsaka, peace offering ko na rin sa mga nangyari kanina. Sana wag na ulit tayo magtalo, lalo na't sa harap ni Nanay Mildred. Pasensya ka na rin kasi mabilis uminit ang ulo ko eh. Tara, kain na tayo. Kanina pa kumakalamang sikmura ako eh. Sige, masarap yung luto ko. Di tikman natin. Masarap nga. Parang kakaibang lasa pero sobrang sarap. Ayaw mo ba ng tortang talog? Masarap din naman yon. Nay. Araw-araw na lang tayong kumakain ng talong. Mas gusto ko po itong adobong luto na Emily. Huwag na kayong mag-alala. Hindi naman mapapanis yung torta ninyo. Pwede pang ulamin yung bukas sa umaga. Tsaka, tikman nyo tong niluto na Emily. Siguradong masasarapan din kayo. Oo nga, Nay. Masarap talaga magluto si Ate Emily kaysa sa iyo eh. Sa pagkakaalala ko, hindi ganito ang lasa ng adobong niluluto mo dati. Ganun ba? Ay sige, kumain lang kayo. Wala akong pakialam kung sino ang mas magaling sa aming magluto ni Emily. Ang mahalaga, kumakain kayo ng maayos at hindi nag-aaway. Nagpatuloy ang masaganang hapunan ng pamilya ni Aling Mildred. Hindi niya mapigilang mapangiti habang nakatingin sa mga anak niyang ganadong-ganadong kumain ng adobong karne na atay ng tao. Walang kaalam-alam ang mga ito na naisahan na sila ni Aling Mildred. Marahil ay naniniwala sila Rigor at Sandra na ligtas ang ulam na niluto ni Emily dahil ito nagluto, hindi si Aling Mildred. Naubos ang halos 2 kilo ng karne at atay na adobo ni Emily. Wala nang natirang kanin sa kaldero. Busog na busog ang magkakapatid.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kasiyahan si Aling Mildred nang makitang nag-i-enjoy ang mga anak niya matapos kumain ng laman ng tao na pinandidirihan at inaayawan nila noon. Pero dahil ayaw ni Aling Mildred na makialam sa mga desisyon ng mga anak niya, hindi nito sinabi ang totoo tungkol sa adobo ni Emily. Kinabukasan, muling nagising si Aling Mildred sa komosyon sa bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na si Emily at Rigor ang nag-iingay, kundi ang anak naman niyang si Sandra. Napabangon ng wala sa oras si Aling Mildred para tingnan ang nangyayari. Nadatna naman niya si Sandra na nasa kusina at nagsusuka. Oh, Sandra, ano nangyari sa'yo? Bakit nakasubsob ka dyan sa lababo? Nay, hindi ko nga po alam eh. Nagising na lang po ako na masakit ang tiyan ko. Parang nasusuka po ako. Ay nako Sandra, baka dahil yan sa kinain mo. Palibhasa kasi. Parang wala nang bukas kung makakain kayo ng kuya mo kagabi. Alam ko naman na masarap ang luto ni Emily. Pero sa totoo lang, para kayong patay gutom kung makasubo. Ayan tuloy ang nangyari. Uminom ka na ba ng gamot? May gamot po ba tayo rito sa sakit ng tiyan, Nay? Aba, syempre wala. Ang ibig kong sabihin, ngumuya ka na muna ng murang dahon ng kay Mito. 2 o 3 dahon, pwede na yan. Hugasan mo tapos nguyain. Lunukin mo ang katas at idura mo naman ang inuya mo. Dati naman yun ang ginagamot ko sa sakit ng tiyan. Lalo na kapag nagtatatait, nagsususuka. Hindi naman po ako nagtatain, Nay. O di subukan mong lagyan ng lanay ang tiyan mo. Ang tanda mo na pero hindi ka pa rin marunong mag-alaga ng sarili mo. Nay, ano po bang problema? Oh, Emily, gising ka na rin pala. Itong si Sandra kasi masakit daw ang tiyan. Abay nagsusuka pagkagising. Kaya sinabi ko na matuto siyang gamutin ang sarili niya. Ay nako. Ang akala ko po may niluluto kayo eh. May naamoy kasi akong masarap. Sandra, may natitira pa akong gamot. Baka gusto mong uminom para mabawasan ang sakit ng tiyan mo. Ate Emily, naku salamat talaga ha. Paano na lang kung wala ka rito? Baka kanina pa ako pinanguyan ni nanay nung kung ano-ano. Ay sang sabihin mo ang arte mo lang. Dati wala namang mga gamot na dahon at kung ano-ano ay pwede na. Nawawala naman ang sakit. Uminom ka nga roon ng gamot, Sandra. Ang aga-aga pa'y nag-iingay na kayo rito. Hindi tuloy kami makapaglabing-labing ng asawa ko eh. Ngayon nga lang ako nag-ingay sa umaga eh. Paano na lang kayo? Halos araw-araw kayo nag-aaway. Tsaka grabe ka naman kuya. Buntis na nga si Ate Emily oh. Tapos gusto mo pang makipag-wrestling sa kanya. Mga lalaki talaga eh. Di mo kasi naiintindihan. Sigurado akong kakainin mo rin ang sinasabi mo kapag nag-asawa ka na. Wala akong pakialam. Tsaka wala akong balak na mag-asawa. Ay siya tama na yan. Magsihanda na nga kayo at may trabaho pa. Ipagluluto ko muna kayo ng agahan. Tutulungan na kita, Nay. Ay siya sige. Tara na sa labas at manguha tayo ng sariwang talong sa taniman. Talong na naman? Ay magbigay kayo ng pera pambili ng ulam. Puro kayo reklamo. Sa unang pagkakataon na puno ng tuksuhan at tawanan ang tahanan ni Aling Mildred, masaya sila dahil unti-unting nagkakaroon ng pagbabago ang pamamahay niya. Matagal na rin kasing hindi nararanasan ni Aling Mildred na maging ganito sila kasaya. Nang mawala kasi ang kanyang asawa, parang naging robot na lang siya na paulit-ulit na lang sa mga ginagawa niya sa araw-araw.
Pero simula nang madiscover niya ang tungkol sa paunti-unting pagiging aswang ni Emily, muling nabuhay ng loob si Aling Mildred. Napansin din ni Aling Mildred simula noong magluto ng adobo si Emily, palagi na itong hinahanap-hanap nila Rigor at Sandra. Naging madalas rin ang pagbunda ni Aling Mildred at Emily kay Greg, kaya hindi na sila gaanong nakatatanggap ng supply ng laman ng tao dahil sa paghihigpit ng seguridad sa paligid. Dahil dito, wala nang nagawa si Aling Mildred kundi ang pagtiisan muna ang lamang loob ng mga hayop. May binago ka ba sa recipe mo, Emily? Bakit parang nag-ibang lasa ng adobo mo? Oo nga. Parang hindi na ganun kasarap katulad ng dati. Parang lasang tinipid. Sabihin mo na lang kung may kulang pa sa mga sangkap, ate. Ako nang bahalang bumili para sa'yo. Masarap naman itong luto mo pero mas masarap pa rin yung dati. Ganun ba? Sa iba kasi kami bumili ng kanin ni nanay. Nagsara kasi yung dati naming pinagbibilhan eh. Ay, sabi ko na nga ba. Nag-iiba talaga ang lasa ng pagkain. Depende sa kalidad ng mga sangkap. Masarap din naman to pero mas gusto ko yung dating timpla mo. Ako rin. Kahit parang magkatulad naman yung timpla mo pero parang may kulang talaga, ate. Ay nako, ang dami niyong reklamo. Kumain na nga lang kayo. Kung ayaw ninyo sa luto ni Emily, may inihaw na talong naman ako rito. Kayo na nga ang pinaglulutuan tapos kayo pang mahilig magreklamo. Nagtatanong lang naman, Nay. Masarap pa rin kasi yung una niyang niluluto. Namiss ko nga rin yung dati. Siya nga pala, Sandra. Anong kinain mo kanina sa labas? Para kasing may masarap na amoy na nanggagaling sa'yo. Ha? Wala naman. Ginisang munggo nga lang ang naabutan kong ulam kanina sa karinderya eh. Bakit? Anong meron sa amoy ko, ate? Baka naman kasi hindi ka naligo kaya ganyan. Naging amoy ulam. Kuya naman, naliligo ako araw-araw ah. Nakapagtataka lang kasi. Parang ang sarap ng amoy mo, Sandra. Baka nga sa kulong na gamit mo yon. Anong kulong ba yon? Talaga ba? Wala naman akong gamit na cologne, ate. Nagsasabon lang naman ako. Tsaka pareho naman tayo ng sabon. Kaya bakit ako lang yung napapansin mo na mabango? Si Kuya Rigor ba, ate? Hindi ba siya mabango? Siyempre mabango rin. O ay siya, kumain na kayo dyan. Ay oo nga pala, Sandra. Kumusta na kayo nung boyfriend mo? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin dinadala ulit dito sa bahay yon? Ano nga ulit ang pangalan nun? Japet ba yon? Busy lang ho yun, kaya hindi po siya nakakadalaw. Busy lang ba talaga? O ayaw mong ipakilala sa amin? Dati kasi nung dinala mo rito, si Emily lang ang tao sa bahay. Sana man lang hinintay mo kaming makauwi para naman nakilala namin bago mo pinaalis. Oo nga naman, Sandra. Baka mamaya loko pala yung boyfriend mo. Ipakilala mo na sa amin nang malaman ko na kung sino yung bubugbugin ko kapag sinaktan ka niya. Huwag na nga natin pag-usapan ng lalaking yun. Tsaka baka maghiwalay na rin kami. Kasi napagtanto ko, hindi pala siya ang lalaking gusto ko. May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Makaalis na nga. Sige na, una na ako sa inyo ah. Tahimik na pinagmasdan ni Aling Mildred ang anak niyang si Sandra matapos nilang mapag-usapan ang boyfriend nitong si Japet. Ilang araw na rin kasing napapansin ni Aling Mildred ang madalas na pagsusuka ni Sandra. Tuwing umaga, nagiging maselan din ito sa mga kinakain. Ang dating ayaw niyang kainin, naging biglang paborito niya na. Walang duda na buntis nga ito. Hinihintay lamang ni Aling Mildred na sabihin sa kanya ng anak niya. Hindi rin maiwasan ni Aling Mildred na magduda, lalo na nang babanggitin Emily na nagiging amoy masarap si Sandra.
Hindi pa kasi tuluyang lumalaki ang sisiw sa tiyan ni Emily. Alam ni Sandra, habang papalaki ay mas lalo pang lumalakas ang pang-amoy ng kanyang manugang. Ang problema nga lang ni Aling Mildred, kung sakali mang targetin ng sisiw na alaga ni Emily ang pinagbubuntis ni Sandra, hindi niya masisisi kung sakali mang gugustuhin kainin ni Emily ang sanggol sa tiyan ni Sandra, dahil maski siya ay siguradong maglalaway sa masarap nitong amoy. Sa pag-aakala ay agad niyaya ni Aling Mildred si Emily para pumunta kay Greg. Mildred, wala nga akong pwedeng ibenta sa'yo. Kahit na halughugin mo pa ang buong bahay, hindi mo makikita ang hinahanap mo. Kahit buto-buto lang, wala ba talaga? Wala talaga. Kahit araw-arawin mo pa ang pagpunta rito, wala akong maipapangako. Bakit? Hindi pa rin ba lumalaki yung alaga ng manugang mo? Hindi pa nga eh. Hindi nakakakain ng maayos. Marami naman dyan nagtitinda ng laman loob ng baka. Hindi rin naman nagkakalay ang lasa nila. Subukan mo lang. Tsaka kung hindi talaga pasok sa panlasa niya, bigyan mo ng hilaw. Yung dumudugo pa talaga. Tingnan lang natin kung hindi matigil sa paglalawayan. Ay kung sa bagay, yun na lang ang gagawin ko. Pero Greg, baka pag dumating sa iyong supply, ipagtabi mo kami ulit ha. Magbabayad ako ng doble. Sige, pero huwag kang umasa. Alam mo naman na naglalaylo pa ang mga tao natin ngayon. Ay, dapat talaga maagapan ang kakulangan ng supply. Kung tatagal ng ganito, baka magsilabasan talaga yung iba para sila na mismo ang maghunting ng bibiktimahin. Kaya nga huwag naman sana. Emily, tapos na ako rito. Wala silang karne o lamang loob. Maghanap na lang tayo sa iba. Wala pa rin po ba? Sayang naman. Huwag ka na mag-alala. May naisip akong solusyon. Dali na. Bumili na lang tayo sa ibang tindahan nang makauwi na rin tayo. Sige po. Oh, ayan. Hindi man ito kasing lasa ng karne na dati nating binibili kay Greg. Hindi naman daw magkakalayo ang lasa nila. Tikman mo, Emily. Po? Pero hilaw po ito. May dugo-dugo pa nga natira oh. Yan nga ang mas masarap yan. Yung dugo-dugo. Subukan mo na at sabihin mo sa akin kung masarap ba. Hindi po ba ito delikado, Nay? Baka sumakit ang tiyan ko. Hindi yan. Ay, sandali. Itaas mo ang damit mo at nang malawayan ko ang tiyan mo para hindi sumakit. Ho? Bakit po kailangang lawayan? Basta. Huwag ka nang maraming tanong. Dali na habang wala pa sila rigor. Sige po. Heto na po. Lawayan niyo na po ang tiyan ko. Namangha si Aling Mildred nang makita niya ang maliit na umbok sa tiyan ni Emily. Nararamdaman niyang malapit nang lumabas ang sisiw nito sa tiyan. Sa oras na makalabas na ito, siguradong magiging ganap ng aswang ang kanyang manugang. Nakangisi na nilalawayan ni Aling Mildred ang tiyan ni Emily. Ito kasi ang ginawa ng mga katulad niyang aswang para bigyan o alisin ang sakit sa tiyan ng kanilang target. Sa pagkakataong ito, gusto ni Aling Mildred na kumain ng hilaw na lamang loob. Unang baka si Emily. Hindi natatakot na baka sumakit ang tiyan nito. Ganito ang paraan kasi ng alam ni Aling Mildred para makalimutan ni Emily ang tungkol sa nakatutuksong sanggol na ipinagbubuntis ni Sandra. Akala ni Aling Mildred ay mababawasan na ang pag-aalala niya tungkol kay Emily. Pero hindi niya inaasahan, mas lalong nagiging mapusok ang sisiw sa tiyan ni Emily. Nang matikman nito ang hilaw na lamang loob ng baka, mas lalong naging agresibo si Emily. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagsimula na ang madugong gulo sa pamamahay ni Aling Mildred.
Nakakainis. Sobrang nakakainis. Oh, Sandra. Bakit galit na galit ka dyan? Kararating mo lang eh. Ano bang nangyari? Nakakainis kasi si Japet. May iba na siya. Niloko niya lang ako. Sandra, ayos ka lang ba? Heto ang tubig. Uminom ka muna. Ayoko ng tubig. May alak ba tayo dito? Naiinis ako eh. Gusto ko magpakalasing. Hoy, Sandra! Tumigil ka nga dyan. Anong alak? Wala tayong alak dito sa bahay. Tsaka huwag kang iinom. Masama yan sa kalagayan mo. Basta. Gusto kong uminom. Bibili ako ng alak sa tindahan. Oh, teka, tumingin ka sa dinaraanan mo, Sandra. Bakit ba nagmamadali ka dyan? Rigor, mabuti naman at dumating ka na. Pigilan mo si Sandra. Gusto niyo magpakalasing. Niloko raw ng boyfriend. Kawawa naman. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Bakit ba kasi hindi mo pinakilala sa akin nung makausap ko sana? Bumalik ka nga rito. Saan ka pupunta? Gabi na. Kung gusto mo ng alak, meron ako rito. Rigor, abay huwag mo ngang konsintihin niyang kapatid mo. Magsitigil nga kayo. Maghahapunan na tayo kaya walang iinom. Ayokong makaamoy ng alak rito sa bahay. Naiintindihan ninyo? Ang cagey nyo naman ay. Kita nyo naman na broken si Sandra eh. Hindi naman porkit niloko siya ng boyfriend niya. Pwede na siyang maglasing. Ay bakit? Maibabalik ba ng alak ang oras? O di ba hindi naman? Ano bang ulam natin, Nay? Nagugutom na rin ako eh. Mamaya na lang kami iinom ni Kuya. Ay, subukan nyo lang at tatamaan kayo sa akin. Lalo ka na. At saka anong ulam ang hinahanap nyo? Syempre tortang talong ulit ang ulam natin ngayon. Wala man lang pwedeng pulutan. Ay, ganon. Kung pektusan kaya kita dyan. Hala, tara na sa kusina at kakain na. Oh, Emily, saan ka pupunta? Ang sabi ko kakain na tayo. Kasi Nay, hindi po ako nagugutom. Inaantok na rin po ako kaya mauna na po ako matulog sa inyo. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Wala po ito. Talagang masama lang ang pakiramdam ko. Gusto mo, samahan na muna kita. Sabay na lang tayong matulog. Hindi, huwag na Rigor. Kumain ka muna. Kailangan mong kumain para hindi ka magkasakit. Ako, lalabas na lang ako ng kwarto mamaya kapag hindi ako nakatulog. Oh, sige. Magpahinga ka muna. Oo, kumain ka ng marami ha. Ni Aling Mildred na pasulyap-sulyap si Emily kay Sandra bago ito pumasok sa kwarto ni Rigor. Gustuin mang kumprontahin ni Aling Mildred ang manugang, hindi niya magawa. Dahil kailangan niya pang makausap ang nagngangawa niyang anak na si Sandra. Inayaan na lamang ni Aling Mildred si Emily na magpahinga. Sinamahan namang kumain ang mga anak niya sa kusina. Pagkatapos silang maghapunan, wala nang nagawa si Aling Mildred kundi hayaang mag-inuman ang kanyang mga anak. Nasa tamang edad naman ang mga ito. Gusto niya ring pagbigyan kahit minsan lang si Sandra na wala pa ring tigil sa kaiiyak dahil sa ginawa ng boyfriend nito sa kanya. Hating gabi na maubos ni Rigor at Sandra ang 2 bote ng whiskey. Parehong lasing na ang dalawa. Kaya naman, nagsibalikan na mga ito sa kani-kanilang kwarto. Tsaka na lamang din pumasok ng kwarto si Aling Mildred para magpahinga. Wala pa isang oras na alimpungatan si Aling Mildred nang makarinig siya ng pamilyar na tunog. Pinalakas nito ng pinalakas hanggang sa marinig niya ang nakabibinging sigaw ni Sandra. Dali-daling nagsindi ng ilaw si Aling Mildred bago puntahan ang anak niya na nasa kwarto. Sandra, ano yon? Anong nangyari? Nay! May kung anong tumapo sa tiyan ko, Nay. Parang ibon. Tinutuka niya ang tiyan ko. Saan? Nasaan ang ibon? Hindi ko alam. Basta nandito lang siya. Ate Emily,
Anong ginagawa mo dyan sa ibaba ng kama ko? Hindi. Hawak mo ang ibon na tumutukas sa tiyan ko? Anong nangyayari dito, Nay? Hindi ito maaari. Nailuwal na ni Emily ang sisiw at ang sanggol sa tiyan ni Sandra ang target nito. Sandra, ang bango-bango mo. Pwede ba sa akin na lang yung nasa tiyan mo? Ate, anong pinagsasasabi mo? Bakit ka ganyan? Huwag mo naman akong takutin. Hindi kita sasaktan kung ibibigay mo sa akin ng kusay ang masarap na pagkain sa tiyan mo, Sandra. Pumili ka. Ipapatuka ko sa alaga kong ibon yung tiyan mo o ilalabas mo ng sapilitan niyang dinadala mo. Emily, magunos dili ka. Kapatid ng asawa mo si Sandra. Pamangkin mo ang dinadala niya. Nay, paano man nalaman na buntis ako? Hindi ko naman sinabi Mamaya na ako magpapaliwanag. Pumunta ka sa kwarto ng Kuya Rigor mo habang pinipigilan ko ang itlog ni Emily sa binabalak niya. Sige po, Kuya! Kuya Rigor! Bakit mo ko pinigilan, Nay? Hindi ba gusto mo rin kainin ang nasa tiyan ni Sandra? Gusto ko rin tikman ang masarap na pagkain na dinadala niya. Bakit niya ako sinampal? Hindi ako papayag na saktan mo ang anak ko. Tandaan mo, Emily, pamilya tayo. Kasama na rin doon ang magiging anak ni Sandra. Hindi natin kinakain ang miyembro ng pamilya natin. Pero hindi ko mapigilan, Nay. Hindi maalis sa isip ko ang masarap at mabangong amoy na nanggagaling sa tiyan ni Sandra. Malapit na ako mabaliw sa kaiisip tungkol doon. Kailangan mong pigilan yan, Emily. Hindi mo pwedeng sapilitang kunin ang sanggol ni Sandra. Kung hindi, magagalit ako sa iyo. Hindi ka rin mapapatawad ni Rigor kapag ginawa mo yun sa kapatid niya. Kaya kong pigilan ang sarili ko, Nay. Pero hindi ko alam kung kaya ba niya. Nagulat si Aling Mildred nang bitiwan ni Emily ang hawak nitong itim na ibon. Maliit lamang ito pero nararamdaman ni Aling Emily ang bangis nito. Alam niyang kayang-kaya ng ibon ang butasin ang tiyan ng kahit na sino mang bibiktimahin nito. Sinundan ng tingin ni Aling Mildred ang ibon na lumabas naman palabas ng kwarto ni Sandra. Hindi pa nagtagal, muling nagsisigaw si Sandra sa kabilang kwarto. Noon, napagtanto ni Aling Mildred na sinundan ng ibon ni Emily si Sandra at hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang sanggol. Agad na tumakbo si Aling Mildred sa kabilang kwarto na sinundan naman ni Emily. Nadata nila si Sandra na nakatihaya sa sahig habang si Rigor naman wala pa rin malay dahil sa kalasingan. Nay! Nay, tulungan niyo ako! Ayaw tigilan ang ibon ng tiyan ko Nay, maawa kayo, patigilin niyo ang ibon na to! Maawa kayo, buntis ako, Nay! Emily, ano na? Hindi mo ba kayang paalisin yung ibon na yan sa tiyan ni Sandra? Hindi ka ba naawa sa kanya? Ay, sakit ng tiyan ko! Sobrang sakit ng tiyan ko! Emily, magpakulo ka ng tubig! Dali! Rigor, gumising ka dyan! Tulungan mo rito ang kapatid mo! Nay! Mga nginak na yata ako! Tulungan mo ko! Tulungan mo ko, Nay! Anong magaganak? Hindi ba't ilang buwan pa lang yung dinadala mo? 6 na buwan na po akong buntis. Initago ko lang dahil natatakot akong sabihin sa inyo. Tapos iiwan lang pala ako ng walang hiyang japit na yun. Ay nako, yan ang nga bang sinasabi ko. Hindi ka dapat nagpagalaw doon sa boyfriend mo. Ano na lang mangyayari sa'yo ngayon? Rico, Nay, paalisin niyo ang ibon na to. Ayaw pa rin akong tantanan. Dumugdugo na yung tiyan ko.
Anong ingay yan, Nay? Bakit kayo nagsisigaw dito sa kwarto namin? Tamang-tama't gising ka na, Rigor. Kunin mo ang ibon na ito. Huwag mong hayaang makawala yan. Tinutukan niya ang tiyan ng kapatid mo. Teka, ano bang nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Mabilisang ipinaliwanag ni Aling Mildred kay Rigor ang mga nangyayari. Sinabi niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Sandra, pero hindi tungkol kay Emily. Habang nagsasalita, tinulungan ni Aling Mildred si Sandra na umire. Maraming dugo kasi ang lumabas kay Sandra at nakalabas na rin ang ulo ng sanggol na hindi pa dapat ipanganak. Nasa kalagitnaan na ng pag-iire si Sandra nang dumating si Emily na may dalang batya na maligamgam na tubig at malinis na basahan. Humingi ng tulong si Aling Mildred kay Emily para paanakin si Sandra sa kabutihang palad. Nailabas naman ni Sandra ang sanggol, pero laking pagkadismaya ng lahat nang malaman nilang wala ng buhay ang sanggol. Kasalanan ko to, Nay. Hindi dapat ako uminom. Ang sama kong ina. Ang sama-sama ko. Wala na tayo magagawa ngayon kung hindi tanggapin ang mga nangyari. Ayos lang, anak. Nandito lang kami para sa iyo. Hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari. Pero lagot sa akin ang Japet na yan kapag nakita ko siya. Kung hindi kanya binuntis at iniwan, hindi mo sana mararanasan ito ng ganito. Hayaan mo na lang siya, kuya. Ayoko na rin namang isipin pa yan. Anong oras na kaya? Magpahinga ka na ulit, Rigor. Dalhin mo muna si Sandra sa kanyang kwarto. Nananakit pa ang katawan niya, kaya buhatin mo muna siya. Tsaka Emily, tulungan mo na rin akong maglinis nitong sahig niyo. Mamaya na lang natin labhan ang basahan na ginamit natin na puno na ng dugo. Kailangan din palang ilibing itong sanggol. Teka, nasa na yung sanggol? Emily! Nasaan ka? Emily! Hindi! Nay! Si Emily! Kinakain ni Emily ang sanggol ni Sandra! Emily! Pamangkin mo yan! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, bawal mong kainin ang pamilya? Bakit mo ginawa? Hindi ko mapigilan, Nay. Ang sarap kasi. Ang sarap-sarap nito, Nay. Emily! Isa kang aswang! Rigor, anak, saan ka pupunta? Anong gagawin mo dyan sa itak na yan? Ibaba mo yung itak, Rigor! Hindi, Nay. Aswang ang babae yan. At kailangan siyang mawala sa mundong ito. Hindi ako makapapayag na magkaroon ng asawang aswang! Rigor! Huwag mong sasaktan si Emily. Asawa mo pa rin siya. Ano naman kung isa siyang aswang? Asawa mo pa rin si Emily. Hindi kaya... Ate Emily, bakit ka naging aswang? Nay, may kinalaman po ba kayo rito? Maniwala man kayo o hindi, hindi ko intensyon na gawin siyang katulad ko. Nalaman ko lang na huli na ang lahat noong nakita kong kumain siya ng atay ng tao na itinabi ko. Alam ninyong ni minsan, hindi ko kayo pinilit na maging katulad kong aswang. Nire-respeto ko ang desisyon ninyo. At si Emily naman, hindi niya pa alam na isa siyang aswang, pero naniniwala akong maiintindihan niya ang lahat. Nay naman, bakit hindi mo sinabi kaagad? Bakit hinayaan mong maging aswang asawa ko? Patawarin niyo ako. Hindi niyo rin siguro napansin. Pero ang mga ulam na niluluto ni Emily para sa inyo Hindi. Sinasabi niyo ba na laman ng taong pinapakain sa amin ni Ate Emily, Nay? Marahang tumango si Aling Mildred sa tanong ni Sandra. Habang si Emily naman, sarap na nilalamon ang tira-tirang parte ng katawan ng sanggol ni Sandra. Nakaramdam ng matinding kaba si Aling Mildred,
Pero nawala naman ito nang mapansin niyang naglalaway ang anak niya habang nakatingin kay Emily. Napagtanto ni Mildred na hindi na rin normal na tao ang mga anak niya, kundi katulad niya na rin na aswang. Alam ni Aling Mildred na walang gamot ang pagiging aswang. Sa oras na maging aswang ang isa sa mga ito, hindi na ito makababalik sa dating normal na buhay. Kaya kahit anong gawin pa ni Sandra at Rigor, hindi na nila maiaalis ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Maging sa kanilang sistema, ang pagnanais na kumain ng laman ng tao ay hindi na maiaalis sa kanila. Ang kinatatakutan lang ni Aling Mildred, baka hindi kayaning tanggapin ng mga anak niya ang sinapit niya at siya ang sisihin ng mga ito. Matagal na rin ako nanghihinala simula nang ipagluto kami ni Emily ng adobong atay. Alam ko na may posibilidad na atay ng tao yon, pero pinili ko pa rin kumain ng ganong ulam natin dahil ayoko ng ganito. Pero wala akong magagawa dahil alam ko na pareho kayong ganito ni tatay. Ako rin. Ayokong maging aswang. Kahit na aswang ang mga magulang ko. Pero hindi ko rin maiwasang masarapan sa pagkain na dapat ay hindi kinakain ng mga normal na tao. Anong ibig sabihin nito? Tanggap niyo ko kahit isa akong aswang. Tanggap ko na rin po na aswang si Emily. Kahit ayoko man ng ganitong buhay, hindi na rin siguro masama ito kung magkasama kami. Ako rin, Nay. Hindi naman pwede na habang buhay kami magsinungaling sa sarili na normal lang kaming tao kung ang nanay namin ay aswang. Tsaka kahit na ganyan po kayo, hindi niyo naman kami pinapabayaan. Naku, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Maraming salamat mga anak ko. Pamilya tayo, kaya dapat sama-sama. Nang sumunod na gabi, malabad ang ngiti na inihanda ni Aling Mildred. Nakarami siya ng bili ng karne at lamang loob kay Greg, kaya naman nagluto siya ng iba't ibang putahe. Gusto niyang ipagdiwang ng tuluyan ang pagtanggap ng mga anak niya sa kanilang pagiging aswang. Tahimik na naghintay ang mga anak ni Aling Mildred kasama si Emily na nasa mesa. Isa-isang inayos ng matanda ang pagkain na dala niya. Pagkatapos niyang ihain ang mga iyon, naupo na rin si Aling Mildred. Kumain na kayo mga anak ko. Marami pa roon, kaya kain lang kayo ng kain. Mukhang masarap ang mga ito, Nay. Lalong-lalo na itong adobo ninyo. Mas masarap naman para sa akin tong sisig. Malinamnam, may konting anghang. Ito na yata ang bago kong paborito. At alam ko lang na ganito kasarap ang dinikdik na utak. Dati pa ako nakinig sa'yo, Nay. Wala yun, anak. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon, magkasama na tayong lahat sa ganitong buhay. Masaya ako at sa wakas ay hindi na ako nag-iisa. Malaki rin ang pasasalamat ko sa iyo, Emily. Kung hindi dahil sa pagiging pakialamera mo at dyan sa katakawan mo, hindi ka magiging aswang. Ikaw lang pala ang makakatulong sa akin para maintindihan ng mga anak ko na mas masayang mamuhay na lamang kaysa sa maging normal na tao. Wala tayong katatakutan dahil kayang-kaya natin silang tumbahin at kainin. Tama ka dyan, Nay. Hindi na rin ako madalas mapagod kahit mabigat pa ang mga trabahong ginagawa ko. Kakaiba talaga sa katawan ng isang aswang. Mas malakas ako kaysa sa ibang tao. Lalo na kapag nakakakain ako ng pagkain may laman ng tao ko. Hindi na rin ako natatakot makipagrelasyon kahit kanino. Ngayon na isa na rin akong aswang. Wala nang makakapanakit pa sa akin, Nay.
Hindi na ako natatakot sa mga katulad ni Japet na walang hiya. Huwag lang silang magkakamali na saktan ulit ako. Sisiguraduhin ko sa kanila, ang utak nila nasa plato ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na isa na akong aswang. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko na maghanap ng laman ng tao. Kahit ano pang kainin ko, talagang hinahanap-hanap ko ang lasa ng laman ng tao. Ito na talagang pinakamasarap na karne sa buong mundo. Lalo na ang sanggol. Emily, Patawarin mo ko sa nagawa ko, Sandra. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Wala yun, ate. Nakapanghihinayang man. Pero naiintindihan kita. Mas nakakaawa kapag nabuhay pa ang sanggol na yon na wala ng ama. Salamat sa pag-intindi, Sandra. Hindi na mauulit. Pangako. Hindi na talaga. Dahil hindi na ulit ako pwedeng magbuntis. Nasira na ang matris ko dahil sa nangyari. Pero ayos lang naman sa akin yun. Sa ganitong paraan, kahit sinong makasama ko, hindi ko na kailangang matakot na mabuntis ako. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo, Ate Emily. Kung hindi dahil sa nangyari, baka hanggang ngayon, nagmumukmuk pa rin ako sa ginawa ni Japet. Mabuti naman at nagkaayos na kayo. Huwag kayong mag-alala, mga anak ko. Simula ngayon, sabay-sabay na nating haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Pero palagi lang tandaan, hindi tayo mga normal na tao. Mga aswang tayo. Kayang-kaya natin ang kahit na anong pagsubok. Bakit naman natin katatakutan ng mga tao? Isipin nyo lang na pagkain lang natin sila. Dapat bang katakutan ng mga pagkain? Hindi. Kaya sige pa, kumain pa kayo. Ipagdiwang natin ang espesyal na araw na ito. Ang araw na naging aswang kayo katulad ko. wala nang mas mahalaga pa kay Aling Mildred maliban sa pagkakaroon ng pamilya na karamay niya sa lahat ng oras. Pamilya na alam niyang maiintindihan siya sa mga bagay na ginagawa niya dahil isa lang ang pinaniniwalaan nila.